Isang mangkok ng mainit na arroz caldo ang inihain ko, pero kamatayan ang itinitimpla nila para sa akin. Habang pagod ako sa pagliligtas ng buhay ng iba, ang asawa at biyenan ko naman ay dahan-dahang pinapatay ang puso at laman ko. Akala nila ay bulag ako sa kanilang kataksilan at lason. Pero tandaan nyo, kapag ang isang martir ay natauhan, ang bawat patak ng luhang sinayang nyo ay magiging mitya ng inyong sariling impyerno. Sino nga ba ang huling hihinga sa larong ito? Ibigay mo na sa kanya ang gamot, Leandro. Siguraduhin mong mauubos niya ang bawat patak ng lugaw na yan. Hindi na tayo makapaghihintay pa ng matagal dahil nalulunod na tayo sa utang. Ang boses ni Doña Esperanza ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi, puno ng awtoridad at kawalan ng awa. Sa loob ng madilim na kusina, nakatayo si Talia habang hawak ang sandok na tila ba nakadikit na sa kanyang nanginginig na palad. Ang kanyang uniforme bilang pharmacist ay lukot-lukot na at may mantsa ng pawis matapos ang 18 oras na pakikipagbuno sa trabaho sa ospital. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, dala ng matinding pagod na tila humihigop sa kanyang huling lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang kapaguran, nagawa pa niyang magluto ng arroz caldo, ang paboritong pagkain ng kanyang biyenan tuwing umuulan. Maingat niyang dinurog ang gamot sa high blood ng matanda. Iniisip na sa pamamagitan ng pag-aalagang ito, ay mararamdaman din niya ang pagtanggap na matagal na niyang hinahangad mula sa pamilya Santos. Ang pagbagsak ng malalakas na butil ng ulan sa bubong na yari sa luma at makapal na yero ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Tila ba pilit na nilulunod ang anumang tinig ng katuwiran sa loob ng bahay na yon. Sa gitna ng ingay ng ulan, narinig ni Talia ang marahang pagdating ng isang mensahe sa cellphone ni Leandro na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Hindi niya ugaling makiusyoso, ngunit ang pangalang Bianca na kuminang sa screen ay tila isang babala na hindi niya kayang baliwalain. Baby, kapag namatay na siya, magiging pamilya na tayo. Ang basa ni Talia sa mensahe, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis at masakit, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mainit dahil sa singaw ng kalan, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila na paralisa ng isang katotohanang mas mapait pa sa anumang gamot. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina, nasilayan niya ang anino ng kanyang asawa at biyenan. Doon ay narinig niya ang pagpapatuloy ng usapan na tuluyang wumasak sa kanyang mundo. Tiis na lang, anak. Ang insurance money niya ang magbabalik ng dangal sa ating apelyido. Isang babaeng baog at walang silbi. Anong pangsaysay kung mananatili pa siya rito? Ang tawa ni Doña Esperanza ay marahan ngunit puno ng lason. Habang si Leandro naman ay nanatiling tahimik, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Sa gitna ng pangangatog ng kanyang tuhod, kinuha ni Talia ang mangkok ng arroz caldo na inilalaan niya para sa kanyang sarili. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paglunok ay tila may nakabarang tinig. Itinaas niya ang kutsara, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Nang sumayad ang unang subo sa kanyang dila, hindi ang malasang luya o ang linamnam ng manok ang kanyang naramdaman. Isang kakaibang pait ang gumapang sa kanyang panlasa. Isang pait na kilalang kilala ng kanyang kasanayan bilang isang pharmacist. Noon niya lang napagtanto ang mapait na lasa sa kanyang bibig. Hindi iyon simpleng gamot, kundi senyales ng panganib na matagal na nilang itinago sa kanya. Ang gamot na alam nilang maaaring makasama ng husto sa kanya kapag nahalo sa iniinom niya para sa puso, ay lihim palang inilagay sa pagkaing inakala niyang inihanda ng may pagmamahal. Napatingin siya sa mangkok na hawak niya. Kanina, akala niya simbolo iyon ng pag-aaruga, ng pagtanggap,
ng pamilyang matagal niyang pinaglingkuran at minahal. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mangkok na yon ay hindi pala handog ng malasakit, kundi sisidlan ng traidor nilang plano. Bawat butil ng kanin ay tila may kasamang kasinungalingan. Bawat patak ng sabaw ay puno ng pagtataksil mula sa mga taong pinag-alayan niya ng kanyang lakas, panahon, at buong buhay. At habang unti-unting nanlalamig ang kanyang mga kamay, doon niya naunawaan ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi siya pinatay ng lason lamang, kundi ng pamilyang inakala niyang tahanan. Dahan-dahang binitawan ni Talia ang kutsara at ang marang pagtama nito sa porselanang mangkok ay lumikha ng isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tila ba hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya doon, nag-iisa sa dilim, habang ang ulan sa labas ay patuloy na humahagupit, tila nakikiramay sa kanyang nagdurusa at nagwawakas na pananampalataya sa pag-ibig. Bakit nga ba? Sa kabila ng lahat ng aking ibinigay, tanging ang puot at pagpapabaya ang aking natamo. Ang mga sakripisyo ko, ang lahat ng oras at pagod na inilaan ko para sa kanila. Bakit nagbalik lang sa akin ang hangaring mapawi ako mula sa kanilang mga mata? Ang sakit na dulot ng kanilang pagtataksil, ano pa ang magiging hangganan nito? Hanggang kailan ko kaya yuko ang ulo at tiisin ang lahat ng mga ito habang unti-unting nilalamon ng dilim ang aking pagkatao? Isang malamig na ningning ang nagmumula sa gintong singsing sa aking daliri. Tila ba isang tanikala na unti-unting sumasakal sa aking pagkatao sa loob ng 5 taon. Ang mga mata ni Talia ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng lumang aparador, kung saan ang bawat gasgas sa kahoy ay tila pilat ng kanyang mga tiniis na sakit. Ang umaga ay sadyang mapanglaw. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap. Ngunit hindi nito kayang bigyan ng init ang nanlalamig na pakiramdam sa loob ng silid na yon. Naalala ni Talia ang araw ng kanilang kasal, kung paanong ang mga pangako ni Leandro ay tila mga talulot ng rosas na dahan-dahang nalalanta at ngayon ay natuyo na. Noong mga panahong yon, naniwala siya na ang pamilya Santos ang kanyang magiging kanlungan mula sa kahirapang dinanas niya sa Pampanga. Ngunit ngayon, ang bahay na ito na inakala niyang tahanan ay naging isang magarang bilangguan na pinalalamutian ng mga relihiyosong rebulto at mababangong kandila na hindi naman kayang itago ang amoy ng kabulukan ng kanilang mga budhi. Isang marahang pagkatok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang boses ni Doña Esperanza ay muling narinig, puno ng mapagpanggap na pag-aalala na alam na ni Talia na isang malaking kasinungalingan. Talia, Hija, huwag mong kalimutang maglinis sa ilalim ng mga kama. At pagkatapos, maghanda ka na ng listahan ng mga kailangang bayaran sa kuryente at tubig. Alam mo namang tayo ay pinagpala, pero kailangang maging masinop. Lumabas si Talia at agad na sinalubong ng mapanuring tingin ng matanda. Lumapit siya at kinuha ang kamay ni Doña Esperanza upang magmano. Isang kilos ng paggalang na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding pandidiri. Nararamdaman niya ang magaspang na balat ng matanda. Ang kamay na ilang sandali lang ang nakalilipas ay narinig niyang humahawak sa kanyang kamatayan. Salamat po, Mama, ang tanging naisagot ni Talia, habang ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng bagyong nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Huwag mong kakalimutan, Talia, na kung hindi dahil sa amin, baka nabulok na ang iyong ama sa ospital noon. Ang dagdag ni Doña Esperanza habang hinahaplos ang buhok ng dapit hapon. Malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Ang pagiging asawa at manugang ay nangangailangan ng sakripisyo. Marunong ka dapat magtiis
lalo na't hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang aking anak. Ang mga salitang iyon ay parang mga latay ng latigo na tumatama sa hubad na likod ni Talia. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay ang tanikalang ginamit nila upang gawin siyang alipin sa sarili niyang pamamahay. Habang siya ay nagtatrabaho ng labis sa ospital upang bayaran ang kanilang mga luho, ang tanging natatanggap niya ay ang panunumbat tungkol sa kanyang pagiging baog. Nang umalis ang matanda upang magtungo sa simbahan, agad na kumilos si Talia. Pumasok siya sa silid ni Doña Esperanza. Ang bawat hakbang niya ay maingat at walang nalilikhang tunog sa sahig na gawa sa makintab na nara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Alam niyang may itinatago sila. Hindi lamang lason sa pagkain, kundi lason sa kanilang buong kasaysayan. Binuksan niya ang isang maliit at nakatagong drawer sa loob ng cabinet ng mga gamot ng matanda. Doon, sa ilalim ng mga rosaryo at prayer booklets, nakita niya ang isang puting sobre na may logo ng isang pharmaceutical company. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ng papel sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang reseta ng azithromycin na nakapangalan sa isang pekeng pasyente kasama ang ilang mga bote ng gamot na wala ng label. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang isang nakatuping dokumento sa ilalim nito. Isang lumang ulat ng insurance mula sa kanyang ama. Isang petsa ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang petsa na hindi tumutugma sa kwento ng kabutihang loob na paulit-ulit na isinasampal sa kanya ng mga santos. Napahawak si Talia sa gilid ng cabinet upang hindi siya matumba. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya na nag-iiwan ng lasa ng alat at pait sa kanyang bibig. Ang pamilyang Santos ay hindi bayani sa kanyang buhay. Sila ang mga kontrabida na nagnakaw ng kanyang kinabukasan bago pa man ito magsimula. Paano ko nagawang mahalin ang mga taong binuo ang kanilang karangyaan mula sa pagkawasak ng aking pamilya? Hanggang saan ang hangganan ng kasinungalingang ito bago ako tuluyang malunod sa kanilang mga lason? Ang amoy ng antiseptiko sa loob ng ospital ay tila lalong bumibigat, sumasabay sa bawat paghinga ni Talia na tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbibilang ng mga tableta sa pharmacy, ang kanyang paningin ay biglang gumulo. Ang mga puting dingding ay tila umiikot at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nararamdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang puso. Hindi ang kaba ng pag-ibig, kundi ang mabilis at hindi maayos na pagtibok na tila isang tambol na nawalan ng ritmo. Ang bawat pintig ay nagdadala ng hapdi, isang babala mula sa kanyang katawan na ang lason ay unti-unti nang kumakalat sa kanyang mga ugat. Napasandal si Talia sa gilid ng estante. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal upang hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ng bintana ng pharmacy. "Talia, ayos ka lang ba? Ang putla mo." Ang boses na yon ay malalim at puno ng tunay na pag-aalala. Nang iangat ni Talia ang kanyang tingin, nakikita niya ang mga mata ni Attorney Gael Ramirez, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo, ang taong laging nasa tabi niya noon bago siya mabulag ng mga matatamis na salita ni Leandro. Pinilit ni Talia na ngumiti, kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang muka ay tila naninigas. "I'm fine, Gael. Masyadong maraming patients lang siguro, kaya medyo pagod." Umiling si Gael. Ang kanyang muka ay seryoso habang tinitingnan ang nanginginig na mga kamay ng babae. "You don't look fine, Talia. Bilang kaibigan, huwag mo namang abusuhin ang sarili mo. I was actually here to see a client, but I'm glad I saw you. May gusto sana akong itanong tungkol sa mga property records na dumaan sa office namin kamakailan." Lalong bumigat ang pakiramdam ni Talia.
Property records? Para saan? I saw Leandro's name. He's been checking some insurance policies and bank transfers. Talia, as far as I know, ang mga accounts na yon ay nakapangalan sa inyong dalawa pero may mga malalaking halaga na inililipat sa isang third-party account under the name of Bianca Roches. Hindi mo ba alam ito? Ang bawat salitang binitawan ni Gael ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Talia. Ang pera na pinaghirapan niya sa mga double shift, ang perang dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan, ay dahan-dahang kinukurakot ng kanyang asawa para sa ibang babae. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang dahil sa lason, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay hindi lamang nais siyang patayin, kundi nais din siyang hubaran ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Thank you, Gail. I really appreciate this. Ang tanging naibulong ni Talia. Ramdam niya ang pagnanais na umiyak sa balikat ng kaibigan, ngunit ang kanyang pride at ang bigat ng hiya na itinanim sa kanya ng mga santos ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Take care of yourself, Talia. If you need a lawyer or just someone to listen, andito lang ako. You deserve better than this. Ang huling sabi ni Gael bago ito lumakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit iniwan nito ang isang pakiramdam ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang makauwi si Talia sa bahay ng mga santos ng hapong iyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Wala si Doña Esperanza, marahil ay nasa kanyang prayer group, at si Leandro ay wala pa rin. Habang papunta siya sa kusina upang uminom ng tubig, ang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala ay naglabas ng isang matinis at paulit-ulit na huni, na tila ba isang babalang nanginginig sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Talia at iniangat ang receiver. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lamang ang katahimikan sa kabilang linya. Hello? Leandro, baby? Bakit hindi ka sumasagot? Ang boses ng isang babae, malambing at puno ng paglalambing, ay bumasag sa katahimikan. Naka-reserve na ang condo unit na gusto ko. Kailan mo ba matatapos ang lahat ng yan para maging sa atin na ang lahat? Sabi mo malapit na siyang mawala, di ba? Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa batok ni Talia. Ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay dahan-dahang humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila naglaho. At ang tanging natira ay ang boses ng babaeng naghihintay sa kanyang kamatayan. Sino nga ba ang tunay na kaaway sa bahay na ito? At hanggang kailan ako mananatiling biktima sa sarili kong buhay? Ang halimuyak ng mamahaling pabango, isang matamis ngunit nakahihilong amoy ng banila at bulaklak, ay biglang humalo sa hangin ng sala, na tila ba isang pagsalakay sa payapang katahimikan ng bahay ng mga santos. Nakatayo si Talia sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagpupunas ng mga platong porselana nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan at ang marahang pagbukas ng pinto na sinundan ng masiglang boses ni Doña Esperanza. Bianca, hiha. Mabuti naman at nakadalaw ka. Halika, pasok ka. Ang boses ng kanyang biyanan ay puno ng tamis, isang tono na kailanman ay hindi narinig ni Talia para sa kanyang sarili. Lumabas si Talia mula sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na pilit kumakalabit sa kanyang dibdib. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya ang isang babaeng mas bata sa kanya, nakasuot ng isang mamahaling puting bestido na hapit sa kanyang katawan. Si Bianca Roces. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong maskara ng inosenteng kagandahan. Good morning po, tita. Pasensya na po at naistorbo ko kayo. I just need to discuss some business matters with Leandro,
But he's not answering his phone. Ani Bianca sa isang malambing na Taglish, habang ang kanyang mga mata ay pilyong gumagala sa buong bahay. Nang dumapo ang tingin ni Bianca kay Talia, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, hello there. Ikaw siguro ang wife ni Leandro? I'm Bianca, his business associate. Hindi nakaimik si Talia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa leeg ni Bianca. Doon ay kuminang ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Isang alahas na pamilyar sa kanya. Iyon ang kwintas na binili ni Talia gamit ang kanyang unang bonus sa ospital. Isang regalo na akala niya ay nawala niya sa loob ng bahay noong nakaraang buwan. Ang makita itong suot ng babaeng nagnanakaw sa kanyang asawa ay tila isang masakit na sampal na nag-iwan ng init sa kanyang pisngi. Talia, huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod. Ipaghanda mo ng merienda si Bianca. Ipagtimpla mo siya ng paborito niyang chamomile tea. Utos ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pag-uutos nang humarap sa kanyang manugang. Habang nagtitimpla ng tsaa sa kusina, nanginginig ang mga daliri ni Talia. Ang bawat salitang naririnig niya mula sa sala, ang halakhak ni Bianca, at ang mga papuri ng kanyang biyenan tungkol sa kung gaano kagaling at katalino ang dalaga ay tila mga patak ng asido sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang epekto ng lason na dahan-dahang sumisira sa kanyang katawan. Ngunit ang sakit ng kataksilan ay mas matindi pa sa anumang pisikal na pagdurusa. Pagkatapos magsilbi, nagpaalam si Talia na magpupunta lamang sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa helo. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa pagkahilo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob ng banyo sa pasilyo, hinarang siya ni Bianca na tila ba sinadya nitong sumunod. You look tired, Talia. Parang ang putla-putla mo. Siguro masyadong stressful ang pag-aalaga sa bahay na to. Lalo na't wala ka namang anak na mapagtuunan ng pansin. Bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag habang lumalapit sa tenga ni Talia. Hindi sumagot si Talia. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad sa gitna ng pambabastos. Ngunit bago pa siya makapasok, may isang bagay na sadyang nalaglag mula sa maliit na bag ni Bianca. Isang maliit na puting plastik na bagay na bumagsak sa sahig na gawa sa nara. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Talia. Yumuko si Bianca upang kunin ito, ngunit sapat na ang isang saglit upang makita ni Talia ang dalawang matingkad na pulang guhit sa loob ng maliit na bintana ng pregnancy test stick na yon. Oops, my bad. Masyado na kasing masikip ang bag ko sa dami ng gamit para sa, well, for the future. Ani Bianca sabay kindat, bago tumalikod at bumalik sa sala na tila walang nangyari. Naiwan si Talia na nakasandal sa pader, ang kanyang hininga ay putol-putol at ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay tila tinangay ng hangin. Iniwan siyang lalong nag-iisa sa gitna ng isang bahay na puno ng mga kaaway. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat pintig ng aking puso ay paalala na may bagong buhay ng uusbong mula sa kanilang kataksilan, habang ang sarili kong buhay ay dahan-dahan nilang kinukuha. Ang bawat pagbukas ng mga lumang papel ay lumilikha ng isang marahang kaluskos sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid. Tila ba mga bulong ng nakaraan na pilit kumakawala mula sa mga tiklop nito. Habang wala si Doña Esperanza para sa kanyang lingguhang pulong sa simbahan, naging mabilis ang bawat kilos ni Talia. Kahit na ang kanyang hininga ay tila laging kapos at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim dahil sa lason na patuloy na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mga ulat ng insurance na nakuha niya mula sa itinatagong kahon ng kanyang biyenan. Ang dokumento ay may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan ang kanyang ama
ay binawian ng buhay matapos ang isang trahedya sa kalsada. Sa loob ng 5 taon, ang kwentong itinalaga sa kanya ng mga santos ay isang pasanin ng utang na loob na ang pamilya, santos ang nagbayad ng milyon-milyong halaga para sa operasyon ng kanyang ama at dahil doon ay dapat siyang maging habambuhay na alipin ng kanilang pasasalamat. Ngunit ang katotohanang nakasulat sa mga kupas na papel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang ulat ng investigasyon ay malinaw. Ang sasakyang bumangga sa kanyang ama ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng yumaong asawa ni Doña Esperanza. Hindi sila ang tagapagligtas, sila ang mga may sala. Ang perang ipinambayad sa ospital ay hindi mula sa kanilang sariling bulsa, kundi mula sa kabuuang settlement ng insurance na sadyang minanipula upang magmukhang tulong mula sa kanilang pamilya. Isang masakit na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Talia. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Ang bawat luhang iniyak niya sa pasasalamat, ang bawat pagyuko niya sa harap ng malupit na biyenan, at ang bawat gabing tiniis niya ang pambabastos ni Leandro ay nakatali sa isang malaking kasinungalingan. Ginamit nila ang dugo ng kanyang ama upang bilhin ang kanyang kaluluwa. Ginamit nila ang sarili niyang pamilya upang gawin siyang isang martir na walang bayad. Naramdaman ni Talia ang muling paghapdi ng kanyang dibdib, ang epekto ng azithromycin na dahan-dahang sumisira sa ritmo ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang nanaig sa kanya. Isang matinding puot ang nag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang lagnat. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na lamesa kung saan nakapatong ang kupas na larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang salamin ng frame, ang kanyang mga daliri ay naging matatag sa gitna ng panginginig ng kanyang buong katawan. "Papa, patawad," bulong niya sa wikang Tagalog na puno ng pait at pagsisisi. "Patawad dahil naniwala ako sa kanilang mga banal na salita. Patawad dahil hinayaan kong tapakan nila ang aking dangal sa ngalan ng isang huwad na utang na loob." Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging kasing bigat ng isang hatol. Sa labas, ang hangin ay dahan-dahang humuhuni, nagdadala ng babala ng paparating na bagyo. Tumingin si Talia sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na nababalot ng puot at determinasyon. Ang Talia na pumasok sa bahay na ito bilang isang maamong manugang ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng wala ng takot mamatay dahil matagal na nilang pinatay ang kanyang puso. "Hindi niyo ako matatapos sa paraang gusto niyo." Ang mariing sumpa ni Talia habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. "Sa bawat butil ng lason na ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ang hustisyang matagal niyo nang ninakaw. Kon ay hindi hihinto hanggat hindi niyo nararamdaman ang bawat pait na ipinalunok niyo sa akin. Papa, pangako, kukunin ko ang hustisya para sa atin." Paano hihaharapin ng isang pamilyang sanay sa panlilin lang ang isang babaeng wala nang natitirang mawawala? At sa gitna ng aking huling mga pintig, sapat na kaya ang aking lakas upang makitang gumuho ang kanilang kaharian ng kasinungalingan? Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan, habang ang paligid ni Talia ay dahan-dahang nababalot ng isang makapal at malamig na hamog. Sa loob ng botika ng ospital, ang mga puting ilaw sa kisame ay tila mga bituing mabilis na kumukurap at naglalaho, sumasabay sa paputol-putol na hininga ng babae. Nararamdaman niya ang matinding pananakit sa kanyang kaliwang braso, isang pamilyar na senyales ng panganib na itinuro sa kanya ng medisina. Ngunit ngayon ay siya na mismo ang nakararanas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na isang maayos na ritmo. Ito ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Sinusundan ng nakatutulig na katahimikan na tila ba hihinto na ang lahat sa anumang sandali.
Napasandal si Talia sa malamig na pader ng hallway. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay kasing lamig ng yelo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang anino ni Leandro na papalapit. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng maayos na polo. Ang kanyang buhok ay malinis ang pagkakaayos, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng tunay na pag-aalala. Hon, are you okay? Bakit ka nakaupo dyan sa sahig? Ang tanong ni Leandro, ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga dumaraang nurse, ngunit nang lumuhod ito sa tabi ni Talia, ang kanyang mga mata ay tila ba nag-i-inspeksyon lamang sa isang gamit na malapit ng masira. Nahihilo lang ako, Leandro. Ang sakit ng dibdib ko. Ang mahinang tugon ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsamo. I told you, kailangan mo lang magpahinga. Umuwi na tayo. Si Mama, ipinagluto ka ng espesyal na lugaw para lumakas ka. Ani Leandro, habang inaalalayan si Talia na tumayo. Ngunit naramdaman ni Talia ang paraan ng paghawak ng asawa. Walang init, walang pagmamahal. Ito ay ang paghawak ng isang taong naghihintay na lamang sa huling hininga ng kanyang biktima upang makuha ang gantimpala. Nang makarating sila sa bahay, agad siyang dinala sa kanilang silid. Ang bawat sulok ng kwartong iyon ay tila sumasakal sa kanya. Alam ni Talia, bilang isang pharmacist, na ang azithromycin na inihahalo nila sa kanyang pagkain ay dahan-dahang pinapahaba ang kanyang QT interval, isang kondisyon na maaaring magresulta sa biglaang paghinto ng kanyang puso. Kung mananatili siyang bulag at sunod-sunuran, ang bahay na ito ang magiging kanyang libingan. Heto ang gamot mo, Talia. Inumin mo na ito para guminhawa ang pakiramdam mo. Ani Leandro sabay abot ng isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. Tumango si Talia, ngunit nang tumalikod si Leandro upang kuhanin ang tray ng pagkain, mabilis na itinago ni Talia ang tableta sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ang kanyang sariling bag at mula sa isang maliit at nakatagong bulsa, kinuha niya ang isang kapsula ng multivitamin na palihim niyang inihanda. Iyon ang kanyang magiging panlaban, isang maliit na hakbang upang panatilihing gising ang kanyang katawan laban sa lason ng pamilya Santos. Dahan-dahan siyang tumayo nang matiyak na wala na si Leandro sa silid. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa grabidad. Dala ang mangkok ng lugaw na punong-puno ng mapait na lason, nagtungo siya sa banyo. Ang bawat paghakbang niya ay sinasabayan ng panalangin na sana ay wag siyang abutan ng kanyang paningin na patuloy na nagdidilim. Pagdating sa loob ng banyo, dahan-dahan niyang ibinuhos ang lugaw sa inidoro. Ang pagdaloy ng malapot na likido ay tila ba ang pagtatapon niya sa lahat ng sakit at pagtataksil na ipinalunok nila sa kanya. Pinanood niya itong maglaho, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi niyo ako mapapatay sa sarili kong kaalaman, ang bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man niya ma-flush ang inidoro, ang pinto ng banyo ay biglang bumukas ng malakas na tumama sa pader na lumikha ng isang matalim na tunog. Sa pintuan ay nakatayo si Doña Esperanza. Ang kanyang muka ay nababalot ng puot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa hawak na mangkok ni Talia. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo, Talia? Ang boses ng matanda ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sayang ang pagod ko sa pagluluto, tapos itatapon mo lang? Ganyan na ba ang itinatangi mong paggalang sa akin matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo? Naitigil ni Talia ang kanyang paghinga. Ang mangkok sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang hatol. Sa gitna ng kanyang panghihina, kailangan niyang humanap ng lakas upang harapin ang demonyong nakatayo sa kanyang harapan. Hanggang kailan ko kayang itago ang aking pagkabitaw sa kanilang mga lason bago nila ako tuluyang gapiin?
At sa oras na malaman nila ang aking pagsuway, may bukas pa kaya akong madadatnan. Mahiya ka naman sa sarili mo, Talia. You are so ungrateful. Pagkatapos ng lahat ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay namin sa'yo, ganyan lang ang isusukli mo? Itatapon mo ang pagkaing pinaghirapan kong ihanda para lang lumakas ka. Ang boses ni Doña Esperanza ay pumapait sa bawat kataga. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang krus na nakasabit sa leeg, tila ba humihingi ng basbas para sa kanyang kalupitan. Nakatayo si Talia sa harap ng inidoro. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa panghihina. Ang mangkok na hawak niya ay tila naging kasing init ng baga. Sinusunog ang kanyang mga palad. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na alam niyang ang lugaw na yon ay may lason, na alam niyang nais nila siyang patayin, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka sa pagitan ng takot at ng nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Mama, pasensya na po. Bigla lang po akong nasuwalat. Ang mahinang palusot ni Talia, habang ang kanyang puso ay tila isang sugatang hayop na pilit nagtatago sa dilim. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya o talagang wala kang utang na loob? Muling hirit ng matanda habang dahan-dahang lumalapit kay Talia. Ang bawat hakbang ni Doña Esperanza sa sahig na tile ay lumilikha ng isang mabigat na presensya na tila ba umuubos sa natitirang hangin sa loob ng banyo. Ilang taon ka naming kinupkop. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, kahit na alam naming wala kang maidudulot na bunga sa pamilyang ito. At ngayon, pati ang pagkalinga ko ay tatanggihan mo? Inabot ni Doña Esperanza ang mukha ni Talia. Ang kanyang mga daliri ay malamig at matigas habang pinipilit niyang iharap ang manugang sa kanya. Ang mapagpanggap na awa sa kanyang muka ay mas masakit pa kaysa sa isang aktwal na sampal. Sa labas ng banyo, narinig ni Talia ang boses ng ilang kababaihan mula sa kanilang parokya. Ang prayer group ni Doña Esperanza na dumarating para sa kanilang lingguhang debosyon. Halika rito, Talia. Haharap tayo sa kanila. Ani Doña Esperanza sabay hila sa braso ni Talia nang may puwersa na hindi akma sa kanyang edad. Ipakikita natin sa kanila kung gaano ako nagtitiis sa isang manugang na hindi marunong magpasalamat. Dinala si Talia sa gitna ng sala kung saan ang amoy ng insenso at mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at takot. Ang mga kababaihan ng parokya ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at paghatol. Doon, sa harap ng lahat, lumuhod si Doña Esperanza sa paanan ng isang imahe ng birhen at nagsimulang umiyak ng malakas. Isang pag-iyak na puno ng drama at panlilinlang. Panginoon, naway patawarin niyo ang aking manugang. Gabayan niyo po si Talia na matutong tumanggap ng pag-ibig at huwag maging mapaghimagsik sa kabila ng kanyang karamdaman. Ang panalangin ng matanda, habang ang mga kasama niya ay nagsimulang sumabay sa pag-usal ng mga dasal. Nakatayo si Talia sa gitna nila, tila isang kriminal na hinahatulan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay tila mga matatalim na palaso na bumabaon sa kanyang dangal. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tindi ng insulto at kawalan ng katarungan. Ang kanyang katawan ay tila bibigay na. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang tanging magagawa niya ay tumayo doon at tanggapin ang bawat mapanghusgang tingin. Habang ang paligid ay napupuno ng mga boses na nagdarasal, isang boses sa loob ng isip ni Talia ang lalong lumalakas. Hanggang kailan ko kailangang maging biktima ng kanilang kabanalan? Hanggang kailan ako mananatiling nakaluhod sa harap ng mga taong nagnanais ng aking katapusan? Ang bawat dasal na naririnig niya
ay tila naging isang hudyat ng kanyang pagbangon. Sa gitna ng kahihiyan, isang matalim na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung kailangang maging masama sa mata ng mundo upang makuha ang hustisya, gagawin niya. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga taong ito kapag nalaman nilang ang santang kanilang ipinagdarasal ay isang mamamatay tao na may hawak na lason sa likod ng kanyang mga rosaryo? At sa oras na tumigil ang mga dasal, sino nga ba ang tunay na maliligtas? Ang bawat paghakbang ni Talia sa ilalim ng malalaking puno ng nara sa parke ay tila isang nakaw na sandali ng kalayaan, malayo sa mapanghusgang mga mata sa loob ng bahay ng mga santos. Ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at mga tuyong dahon, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lason sa kanyang katawan, ang mundo ay patuloy na humihinga. Sa dulo ng isang lumang semento na upuan, nakita niya si Gael. Ang anyo nito ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Salamat at nakarating ka, Talia. Ang boses ni Gael ay mahinahon, ngunit may lalim ng determinasyon. Inabot niya ang isang makapal na brown envelope. Ang pagdampi ng mga daliri ni Talia sa magaspang na papel ay nagdulot ng isang kislap ng takot at pag-asa. Binuksan ni Talia ang envelope. Ang bawat pahina ng bank statements at property titles ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon lamang nabubuo. Leandro is not just cheating on you, Talia. Paliwanag ni Gael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babae. He's drowning in debt. Lahat ng kinikita mo, ginamit niya bilang collateral para sa mga luho ni Bianca. But here's the thing, pati si Bianca, niloloko niya. He promised her a life of luxury once you're gone. But the truth is, the Santos estate is bankrupt. Ang tanging inaasahan nila ay ang insurance claim mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Ang kanyang asawa ay isang sining ng panlilinlang. Isang lalaking nagtatago sa likod ng mamahaling polo habang ang loob ay puno ng uod ng kasinungalingan. So, he's killing me for a price that doesn't even exist. Bulong ni Talia. Ramdam niya ang muling paghapdi ng kanyang dibdib, ang paalala ng kanyang limitadong oras. We have to be smart, Talia. Hindi sapat ang alam natin. We need their own voices to condemn them. Ani Gael, sabay abot ng isang maliit na itim na aparato, kasing laki lamang ng isang butones. It's a voice recorder. Ilagay mo ito sa lugar kung saan sila pinakakomportable magsalita. Nang makauwi si Talia, ang bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng nilulutong hapunan ni Doña Esperanza ay humahalo sa amoy ng sampakita sa altar, isang kombinasyong nagpapasuka sa kanya. Maingat niyang tinahakang daan patungo sa kusina. Ang bawat pag-inggit ng sahig na gawa sa nara sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang hiyaw na nagbabala ng kanyang presensya, ngunit ang kanyang mga kilos ay kasing tahimik ng isang anino. Huminga siya ng malalim habang tinitingnan ang ilalim ng lamesa kung saan sila madalas magpulong ng kanyang biyenan. Doon, sa isang maliit na bitak sa kahoy, maingat niyang idinikit ang recorder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng panganib. Isang matunog na pagbukas ng pinto sa likuran ang nagpatalon sa kanyang puso. Ang pagtama ng doorknob sa pader ay lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Leandro. Ang kanyang muka ay madilim at ang mga mata ay puno ng pagod. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Talia? Ang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang hamon sa katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Talia. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri sa likod ng kanyang apron. Tinitingnan ko lang kung maayos ang pagkakalinis ng lamesa, Leandro. Ayaw ni Mama ng madumi.
Di ba? Tiningnan siya ni Leandro ng matagal. Ang kanyang paningin ay tila ba sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago ni Talia sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos, nang walang imik, tumalikod ang asawa at umakyat sa itaas. Nang gabi ring iyon, habang ang buong bahay ay natutulog, binuksan ni Talia ang receiver ng recorder mula sa kanyang cellphone gamit ang earphones. Ang unang narinig niya ay ang kalansing ng mga kubyertos. Sinusundan ng boses ni Leandro na puno ng inis. Kailangan na nating pabilisin, Ma. Naghahabol na ang mga creditors ni Bianca. Kung hindi pa mawawala si Talia sa susunod na linggo, tayo ang mawawala sa bahay na ito. Huwag kang mainip, anak. Ang sagot ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang gumagapang na lason. Ang bawat butil ng gamot na inihahalo ko sa kanyang inumin ay ginagawa ang trabaho nito. Konting tiis na lang. Ang huling hininga niya ang magiging susi ng ating kaligtasan. Napatakip si Talia sa kanyang bibig upang hindi ko mawala ang isang hikbi ng matinding pait. Nakatitig siya sa dilim. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang pako na bumaon sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Paano kung ang susi na inaasahan nilang magbubukas ng pinto ng kanilang kayamanan ay siya palang magsasara ng rehas ng kanilang sariling impyerno? Gaano kaya kasakit ang marinig ang sarili mong hatol mula sa mga taong inakala mong mahal mo? Talia, dalhan mo ng sariwang prutas si Bianca. Siguraduhin mong ang pinakamatatamis na hiwa ang ibibigay mo sa kanya dahil kailangan iyan ng magiging tagapagmana ng pamilya Santos. Ang boses ni Doña Esperanza ay pumapaimbulog sa buong sala, puno ng pagmamalaki at tila ba isang utos na nagmumula sa isang reyna patungo sa kanyang alipin. Nakatayo si Talia sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinihiwa ang mangga. Ang bawat pagbaon ng talim ng kutsilyo sa malambot na laman ng prutas ay tila ba pagbaon din ng puot sa kanyang sariling puso. Nararamdaman niya ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na paalala na ang oras niya ay dahan-dahang nauubos sa ilalim ng laso ng mga taong ito. Ngunit sa kabila ng panghihina, isang kakaibang ningning ang makikita sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi galing sa luha, kundi sa isang planong dahan-dahang nabubuo sa dilim. Paglabas niya sa sala, sinalubong siya ng isang tagpong tila ba sadyang idinisenyo upang wasakin ang kanyang dangal. Nakaupo si Bianca sa paboritong silya ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay mapoprotektang nakapatong sa kanyang tiyan habang si Leandro ay nakatayo sa likuran nito. Ang mga kamay ng asawa ay nakapatong sa balikat ng mistress na tila ba ito ang kanyang tunay na asawa. Ang marahang pagtama ng mga kutsara at tinidor sa mamahaling porselana ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Talia. Isang ingay na nagmumula sa isang piging ng mga buwayang handang lumamon ng buhay. Salamat, Talia. You're so kind talaga. Alam mo, Leandro promised me na sa baby namin ipapangalanan ang lahat ng properties ng mga Santos. Right, tita? Ani Bianca sa isang malambing, ngunit mapanguyam na Taglish. Kinuha nito ang isang hiwa ng mangga at kinain yon nang may kasamang mapanuksong tingin kay Talia. Kailangan ko talagang mag-ingat. This baby deserves the best, unlike some people na walang kakayahang magdala ng buhay. Hindi kumibo si Talia. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na nababalot ng katahimikan. Ang kanyang golden moment ay nangyari nang mapansin niya ang isang maliit na sinulid na nakakawala sa kanyang lumang apron. Ang apron na suot niya sa loob ng 5 taon ng pagsisilbi. 5 taon ng pag-aalaga sa mga taong ngayon ay nagnanais ng kanyang kamatayan. Maingat niyang hinila ang sinulid na yon
Isang simbolikong pagkala sa huling tali na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito. Leandro, huwag mo namang pabayaan si Bianca. Ipagtimpla mo siya ng gatas, utos ni Doña Esperanza, habang ito ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga rosaryo sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang lumapit si Talia sa gitna ng hapagkainan. May dala siyang isang maliit na bote ng gamot, isang puting bote na walang label. Ang kanyang mga kilos ay kasing tahimik ng gabi, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng kahulugan. Inilapag niya ito sa tapat ni Bianca. Heto ang bitamina para sa baby Bianca. Bilang pharmacist, alam ko kung ano ang kailangan mo para lumabas ang katotohanan sa iyong kalusugan. Ang boses ni Talia ay mahinahon, ngunit may dalang kakaibang lamig na tila nagpatahimik sa buong sala. Napatigil si Bianca sa pagkain, maging si Leandro at Doña Esperanza ay napatingin sa maliit na bote. What's this? Vitamins? May sarili akong Dr. Talia, ani Bianca. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Isang nganang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. It's a special prenatal supplement. Makakatulong ito para maging maayos ang lahat. Lalo na ang mga itinatago mong sikreto tungkol sa tunay na ama ng batang yan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Bianca at ang marahang paghuni ng electric fan na tila ba isang babala. Ang bawat salita ni Talia ay tila isang lason na mas matindi pa sa azithromycin. Isang lason na hindi pumapatay ng laman, kundi bumubuwag sa mga kasinungalingang binuo ng pamilyang Santos. Paano kung ang bitaminang inaalok ko ay hindi para sa kalusugan, kundi para sa iyong sariling pagkabisto? Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang bunga ng iyong kataksilan ay naging mitya ng iyong sariling pagbagsak? Ang puting papel na hawak ni Talia ay tila naging kasing bigat ng isang hatol na mula sa langit. Bawat letra at numero na nakasulat doon ay parang mga sulo na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kuwebang kinalalagyan niya sa loob ng 5 taon. Sa gitna ng tahimik na silid ng pharmacy, kung saan ang tanging maririnig ay ang sarili niyang paghinga, dahan-dahang binasa ni Talia ang resulta ng DNA test na palihim niyang ipinagawa sa tulong ni Gael. 0%. Ang batang dinadala ni Bianca, ang batang ginagamit ni Doña Esperanza upang yurakan ang kanyang pagkatao, at ang batang pinag-aalaya ni Leandro ng kanyang mga pangarap ay hindi dugo at laman ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng emosyon. Ang katotohanan ay tila isang matalim na espada na ngayon ay nasa kanyang mga kamay na, handang humiwa sa bawat kasinungalingan ng pamilya Santos. Nang makauwi siya ng hapong yon, sinalubong siya ng isang tagpong puno ng tensyon. Mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, narinig ni Talia ang matitigas na boses ni Leandro at Bianca. Ang pagtatalo nila ay tila isang bagyong nagngangalit sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. I need more money, Leandro. Sabi mo sa akin, pagkatapos mong masecure ang insurance, mabibili natin ang kondo sa Taguig. Pero bakit hanggang ngayon? Puro pangako lang. Ang boses ni Bianca ay wala na ang tamis na ipinapakita nito sa harap ni Doña Esperanza. Ito ay puno ng exigency at galit. Wait for it, Bianca. Hindi ganon kadali iyon. Talia is still. She's still holding on. Kailangan ko pang makuha ang pirma niya sa mga bagong documents para ma-access ang huling savings niya. Konting tiis na lang, please. Ang pagsamo ni Leandro, ang boses ay bakas ang matinding pressure mula sa mga creditors na humahabol sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Talia mula sa kanyang pinagtataguan at pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay kasing tahimik ng lawa bago ang isang sakuna. Agad na tumahimik ang dalawa
At ang mapanghusgang tingin ni Leandro ay agad na dapo sa kanya. Talia, mabuti at nandyan ka na. I need you to sign these papers. Kailangan natin ng funds para sa business investment na sinasabi ko sa'yo. Huwag mong pairalin ang pagiging maramot mo para ring ito sa kinabukasan natin. Ani Leandro, habang mabilis na iniaabot ang isang bundle ng mga dokumento. Tiningnan ni Talia ang mga papel, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko pipirmahan yan, Leandro. Alam ko kung saan pupunta ang perang yan at hindi ko hahayaang gamitin mo ang pinaghirapan ko para sa mga kasinungalingan nyo. Ang katahimikan ay tila isang hapit na pisi na biglang naputol. Sa isang mabilis na galaw, ang malakas na pagtama ng palad ni Leandro sa pisngi ni Talia ay lumikha ng isang matunog na hudyat ng karahasan. Ang ulo ni Talia ay naitaboy sa isang tabi at ang lasa ng dugo ay agad na gumapang sa loob ng kanyang bibig. Ang hapdi ay tila isang apoy na kumalat sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Dahan-dahang iniangat ni Talia ang kanyang mukha. Sa halip na makita ni Leandro ang takot o ang pag-iyak na nakasanayan niya, sinalubong siya ng isang tingin na puno ng kapangyarihan at pagkamuhi. Isang tingin na tila ba nagsasabing ang sampal na yon ang huling pagkakataon na hahayaan niyang saktan siya ng sinuman. Ang kanyang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang hiyaw. Isang sampal para sa 5 taon ng aking pagiging martir, ang mahinahong sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Salamat, Leandro. Dahil sa sampal na ito, tinulungan mo akong burahin ang huling bakas ng pagmamahal na mayroon ako para sa iyo. Ngayon, wala na akong dahilan para maawa pa. Tumalikod si Talia at lumakad palabas ng silid. Iniwan ng dalawa na nakatayo sa gitna ng kanilang sariling gulo. Ang bawat hakbang niya sa sahig na nara ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom na may hawak ng ebidensya na wawasak sa kanilang lahat. Ano kaya ang gagawin ni Leandro kapag nalaman niyang ang batang inaakala niyang tagapagmana ng kanyang pangarap ay ang huling pako na magsasara sa kanyang sariling kabaong? At sa oras na malaglag ang lahat ng maskara, sino kaya ang matitirang nakatayo sa gitna ng troso ng kanilang mga kasinungalingan? Ang bawat kislap ng mga makukulay na bintana ng kapilya at ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng Mayo ay tila isang malupit na kabalintunaan sa loob ng mansyon ng mga Santos. Gabi ng Flores de Mayo at ang buong paligid ay nababalot ng tunog ng mga dalangin at awit na himig langit. Ngunit sa loob ng silid na sala ng pamilya, ang impyerno ay dahan-dahang nagbubukas ng kanyang mga pintuan. Nakaluhod si Talia sa malamig at matigas na sahig na gawa sa narra. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa sakit, habang sa harap niya ay nakatayo si Doña Esperanza. Hawak ang isang mahabang rosaryo na tila ba isang latigo ng moralidad. Humingi ka ng tawad sa iyong mga ninuno, Talia. Ipahayag mo ang iyong mga pagkukulang bilang asawa. Ang pagkawala ng swerte sa pamamahay na ito ay dahil sa iyong katigasan ng loob at kawalan ng bunga. Ang boses ng matanda ay pumapailan lang sa silid, sumasabay sa usok ng insenso na tila ba sumasakal sa lalamunan ni Talia. Ang mga anino ng mga rebulto sa altar ay tila mga higanting mapanghusga na nakatitig sa kanyang bawat paghinga. Sa labas, narinig ang ingay ng dumarating na prosesyon, ang marahang kalansing ng mga karosa, at ang sabay-sabay na hakbang ng mga deboto sa kalsada. Ito ang pagkakataon na hinintay ni Doña Esperanza. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahanda ng mga bisita, sa labas ng silid, nakita ni Talia mula sa refleksyon ng isang antigong salamin ang paggalaw ng mga kamay ng kanyang biyenan. Maingat na kinuha ng matanda ang isang maliit na pakete mula sa loob ng kanyang devosyonal na aklat at ibinuhos ang isang maputing pulbos sa baso ng tubig na inilaan para kay Talia.
Ang pagtunaw ng mga kristal ng gamot sa tubig ay tila ba ang dahan-dahang paglalaho ng huling bakas ng katuwiran sa matanda. Iran, uminom ka muna, Hija. Kailangan mo ng lakas para sa mahabang dapit hapon ng pananalangin. Ani Doña Esperanza nang humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, patungo sa isang mapagkalingang maskara. Iniabot niya ang baso, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pananabik na makitang tuluyan nang bumigay ang puso ng manugang. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagtulak sa pinto ang naganap dahil sa pagpasok ng mga bata na may dalang mga basket ng bulaklak. Ang pagtama ng pinto sa pader ay lumikha ng isang nakabibinging tunog na nagpalingon sa lahat. Sa gitna ng panandaliang kalituhan at siksikan ng mga tao sa maliit na silid-dasalan, ginamit ni Talia ang kanyang kasanayan bilang isang pharmacist. Sa isang mabilis at tumpak na galaw ng kanyang mga kamay, tila ba isang mahika ng tadhana na ipagpalit niya ang kanyang baso sa basong hawak ng matanda na nakapatong sa gilid ng altar. Ang bawat pintig ng puso ni Talia ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nang muling tumahimik ang silid at magsimulang umusal ng Ave Maria ang mga bisita, itinaas ni Doña Esperanza ang kanyang baso upang basbasan ang kanyang sariling lalamunan bago ang mahabang litanya. Ang dahan-dahang pagdaloy ng tubig sa lalamunan ng matanda ay tila ba ang pag-agos ng sarili nitong hatol. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang banal na awitin ay biglang naputol. Ang mga mata ni Doña Esperanza ay nanlaki, ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa rosaryong pilak na lumikha ng isang matalim na tunog nang tumama ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ang gamot na dapat sana ay magpapatigil sa puso ni Talia ay nagsimulang magdulot ng matinding delusyon sa matanda. Ang apoy sa kalsada. Biglang hiyaw ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napalingon ang lahat ng bisita, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng takot at pagtataka. Hindi ko sinasadya. Ang preno. Pinutol ang preno. Ang insurance money. Kailangan natin ng pera para sa karangalan ng pamilya. Santos, Talia, bakit hindi ka pa mamatay? Bakit nakatitig ka sa akin na parang ang iyong ama? Ang mga deboto ay napaatras. Ang kanilang mga bulong ng panalangin ay napalitan ng mga bulong ng sindak. Ang santo ng kanilang parokya ay dahan-dahang gumagapang sa sahig. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa kahoy habang isinisigaw ang mga krimen na 5 taon nilang itinago sa ilalim ng kanilang mga altar. Nakatayo lamang si Talia sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan na tahimik na pinapanood ang pagguho ng isang kaharian ng kasinungalingan. Hanggang kailan kayang itago ng isang madilim na budhi ang mga lihim na pilit sumasabog sa gitna ng isang banal na gabi? At sa oras na malaman ng lahat ang katotohanan, sino nga ba ang tunay na demonyo sa likod ng mga dasal? Ang mga bango ng kandila at sampakita na kanina lang ay nagbibigay ng banal na aura sa mansyon ay tila napalitan ng isang nakakasakal na amoy ng pagkabulok at kahihiyan. Ang bawat hakbang ni Leandro sa pasilyo ay tila paglapit sa isang bangin na siya mismo ang humukay. Pagpasok niya sa sala, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga labi ay patuloy na bumubulong ng mga katagang naglalatag ng kanilang mga kasalanan sa harap ng mga natitirang saksi. Talia, anong ginawa mo sa kanya? Ang bulyaw ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang nagmamadaling kulog na pilit itinatago ang sariling takot. Lumapit siya kay Talia na noon ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana. Ang anyo ay kalmado na tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Wala akong ginawa, Leandro. Ang sariling budhi ni Mama ang sumuko ngayong gabi. Ang laso na inilaan niyo para sa akin ay siya palang magpapahayag ng inyong katapusan.
Ang mahinahong tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay walang galit. Tila ba isa na lamang itong malungkot na katotohanan na kailangang bigkasin. Napansin ni Talia ang panginginig ng mga kamay ni Leandro. Ang kanyang asawa ay mabilis na uminom mula sa isang baso ng alak na nakapatong sa lamesa, isang bisyong lalo pang nagpapasama sa kanyang mahinang puso. Alam ni Talia na kanina pa uminom si Leandro ng mga gamot na pampasigla, mga kemikal na hinaluan niya ng alak dahil sa matinding pressure mula kay Bianca at sa mga utang na unti-unting sumasakal sa kanila. Hindi mo kami matatalo, Talia. I have the papers. Isang pirma mo lang at mapupunta sa akin ang lahat. Ani Leandro, habang pilit na humahakbang patungo sa kanya. Ngunit sa bawat galaw niya, ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumagapang pababa. Kasing lamig ng isang bangkay. Dahan-dahang kinuha ni Talia ang isang envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Bago ka mag-isip ng tungkol sa pera, Leandro, basahin mo muna ito. Ang batang inaakala mong magliligtas sa iyong pangalan. Ang batang dahilan kung bakit handa mo akong patayin. Basahin mo kung kanino talaga siya nagmula. Nanginginig ang mga daliri ni Leandro habang binubuksan ang ulat ng DNA. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang dangal. Nang mabasa ang resulta, ang 0% na pagkakataon na siya ang ama, ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas at bumagsak sa sahig. Ang pagtalsik ng mga piraso ng kristal at ang pagkalat ng pulang alak sa puting alpombra ay tila ba ang mismong pagkadurog ng kanyang puso at ang pag-agos ng kanyang nasayang na buhay. Hindi ito totoo. Niloloko mo ako. Ang hiyaw ni Leandro, ngunit ang kanyang boses ay gumaralgal na. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namula bago naging kulay abo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang matinding hapdi na tila ba may sumasakal sa kanyang buong pagkatao mula sa loob. Sa sandaling iyon, ang pintuan sa likuran ay bumukas at pumasok si Bianca. Ang mukha ay punong-puno ng takot at pagmamadali. Leandro, ang mga creditors, nahanap nila tayo. Kailangan ko ng pera. Ngunit napatigil si Bianca nang makita ang sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay dapo sa DNA test na nasa sahig. Ang katotohanan ay tila isang malamig na hangin na tumama sa kanilang lahat. Tiningnan ni Leandro si Bianca nang may matinding puot at pagsisisi, pagkatapos ay bumaling siya kay Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Isang huling paghingi ng saklolo mula sa babaeng 5 taon niyang minaliit at dahan-dahang pinatay. Ngunit ang katawan ni Leandro ay hindi na nakaya ng tindi ng emosyon, ang epekto ng mga gamot, at ang alak na nananalaytay sa kanyang dugo. Ang marahang pagbagsak ng katawan ni Leandro sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit ang tunog ng kanyang huling mabigat na paghinga ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakatayo lamang si Talia, pinapanood ang lalaking inibig niya noon na ngayon ay tila isang guho ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa isip ni Talia habang pinagmamasdan ang naghihingalong asawa. Sapat na ba ang sakit na ito upang mabura ang lahat ng pait na kanilang ipinalunok sa akin? O ito pa lamang ang simula ng tunay kong paglaya? Ang silid na dati puno ng mga dasal at amoy ng insenso ay biglang nabalot ng isang nakabibinging gulo. Ngunit para kay Talia, ang lahat ay tila gumagalaw sa ilalim ng mabagal na agos ng tubig. Nakahandusay si Leandro sa paanan niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit wala ng buhay. Tila ba nakatitig sa kawalan ng kanyang sariling mga kasalanan. Sa kabilang dako, ang mabilis na paghinga ni Bianca ay naging isang hysterical na hiyaw habang pilit niyang dinudukot ang kanyang cellphone mula sa mamahaling bag. Kailangan nating tumawag ng ambulansya. Talia, tumayo ka dyan.
Bakit nakatitig ka lang? Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang mga daliri, ay nanginginig sa ibabaw ng screen ng telepono. Ngunit bago pa niya mapindot ang mga numero, ang malamig at matatag na kamay ni Talia ay dumampi sa kanyang pulso, isang paghawak na tila ba may bigat ng 1,000 hatol. Huli na, Bianca. Ang puso ni Leandro ay sumuko na sa tindi ng laso ng kanyang sariling kasakiman at ng mga kemikal na ipinalunok niyo sa akin na siya na rin ang gumamit. Ang mahinahong sabi ni Talia, ang bawat salita ay may lalim ng isang dapit hapon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng mistress. At tungkol sa batang yan, huwag mo nang gamiting panakip butas ang isang inosenteng buhay na hindi naman kay Leandro. Alam ko ang lahat, Bianca. Alam ko kung sinong tunay na ama ng dinadala mo. Kasi man ba ha? Ang bawat kataga ni Talia ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa paghisterikal ni Bianca. Ang huli ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng matinding takot, habang ang kanyang sikreto ay dahan-dahang nalalantad sa gitna ng sala. Sa labas ng mansyon, ang papasok na liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumayaw sa mga puting dingding, kasabay ng malakas na huni ng mga sasakyan ng awtoridad na tila ba isang paparating na bagyo ng katarungan. Ang marahang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay nagbigay daan kay Attorney Gael Ramirez, kasunod ang ilang mga pulis na may dalang mga dokumento at warrant. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na nara ay lumikha ng isang matatag na ritmo ng pagtutuos. Inabot ni Gael ang isang folder sa mga opisyal, ang lahat ng ebidensya ng tangkang pagpatay, ang mga record ng insurance fraud, at ang mga video mula sa itinagong kamera sa kusina. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Doña Esperanza ay dahan-dahang nagkamalay mula sa kanyang pagkakahandusay sa harap ng altar. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ang epekto ng gamot ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ngunit nang malinaw niyang makita ang mga pulis na nakapaligid sa kanya at ang kanyang anak na wala ng buhay sa sahig, ang kanyang unang reaksyon ay hindi pagsisisi, kundi galit. Anong karapatan niyo? Ako ang haligi ng parokyang ito. Talia, anong kabalastugan ito? Ang hiyaw ng matanda. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang mga salita ay agad na naputol nang maramdaman niya ang marahang paglapat ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakandado ng handcuffs ay tila ba ang huling pagsasara ng pinto ng kanyang kalayaan. Lumapit si Talia sa kanyang biyenan. Ang kanyang anyo ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng tagumpay, kundi isang malalim na kapayapaan na nagmumula sa katarungan. Tinitigan niya ang babaeng 5 taon na nagpahirap sa kanya, ang babaeng nagnakaw ng buhay ng kanyang ama at nagtangkang kuhanin ang sa kanya. Ang bawat rosaryo na dumaan sa iyong mga daliri ay hindi nakapagtago sa dugo ng aking ama na nasa iyong mga kamay, Doña Esperanza. Ang bansa ni Talia, ang kanyang boses, ay tila isang dahan-dahang bulong ng hangin. Hindi laso nang tumapos sa inyo ngayong gabi, kundi ang katotohanang matagal nyo nang ibinaon sa ilalim ng inyong mga altar. Ang katarungan para kay Papa ay dumating na. At sa pagkakataong ito, wala nang dasal ang makapagliligtas sa inyo. Habang dahan-dahang inalalayan ng mga pulis si Doña Esperanza palabas ng mansyon, ang matanda ay patuloy na bumubulong ng mga berso mula sa Biblia. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Sa dulo ng pasilyo, bago siya tuluyang mailabas, lumingon siya kay Talia nang may huling sulyap ng puot. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang babaeng nakatayo ng matuwid, malaya mula sa bawat tanikala ng nakaraan. Naiwan si Talia sa gitna ng sala, habang ang ulan sa labas ay dahan-dahang tumitila. Isang tanong ang nananatili sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng mansyong
naging kanyang bilangguan. Ngayong gumuho na ang kanilang kaharian, saan nga ba magsisimula ang isang pusong matagal nang nakalimutang huminga para sa sarili? Ang bawat alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatago sa bintana ng mansyon ay tila mga alaala ng 5 taong pagdurusa na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Nakatayo si Talia sa gitna ng sala. Ang kanyang maleta ay nasa kanyang tabi. Ang parehong maleta na dala niya noong unang gabi ng kanyang pagdating bilang asawa ni Leandro. Ang bahay na dati ay puno ng mapanghusgang mga tinig at lihim na lason ay nababalot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng pagkakataon para sa kanyang pusong huminga. Sa ibabaw ng lamesang nara, kung saan dati ay nakalagay ang mga lason na inilaan para sa kanya, ngayon ay nakapatong ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Sa tulong ni Gael, napagpasyahan ni Talia na ipagbili ang lahat ng natitirang asset ng pamilya Santos. Hindi niya nais ang blood money o ang anumang yaman na nagmula sa pagkawasak ng buhay ng kanyang ama. Ang bawat sentimong nakuha mula sa benta ay inilaan niya upang bayaran ang mga taong niloko ni Leandro at ang mga biktima ng mga peking investment ni Doña Esperanza. You're doing a brave thing, Talia. Hindi lahat ng tao ay kayang iwanan ng ganitong karangyaan pagkatapos ng lahat ng tiniis nila. Ani Gael, habang marahang inililigpit ang kanyang mga gamit sa opisina. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang mga mata ay nakatitig kay Talia ng may lalim na higit pa sa pagiging magkaibigan. Ngumiti si Talia, isang ngiting hindi napilit, kundi nagmumula sa isang malalim na pagtanggap. Ang karangyaan na binuo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging tahanan. Gael, mas pipiliin ko ang payak na buhay basta't malinis ang aking konsensya. I want to start over somewhere where the air is fresh and the memories are kind. Bago tuluyang lumisan, nagtungo si Talia sa silid-dasalan. Tiningnan niya ang altar na dati ay saksi sa kanyang mga luha at sa pagkukunwari ni Doña Esperanza. Kinuha niya ang kanyang sertipiko ng kasal mula sa isang drawer. Ang marahang pagpunit sa papel, ang paghahati ng mga hibla nito hanggang sa maging maliliit na piraso, ay tila ba ang pinal na pagkalas ng kanyang kaluluwa mula sa sumpa ng pamilya Santos. Hindi na siya ang baog na manugang, hindi na siya ang martir na asawa. Siya na si Talia Salvacion, isang babaeng malaya. Ang paglapit ni Talia sa pintuan ng mansyon ay tila isang martsa patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat hakbang niya sa semento ay nagdadala ng gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay tila dahan-dahang sumisingaw sa init ng sikat ng araw. Nang hawakan niya ang doorknob upang tuluyang isara ang pinto, naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang palad. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang maputla at nanginginig na biktima ng lason. Ang babaeng iyon ay may ningning na sa mga mata, may kulay na sa mga pisngi, at may katatagan sa bawat galaw. Isang marahang paghinga nang malalim ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang hininga na sumasagisag sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Habang naglalakad siya palabas ng tarangkahan, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang musika ng paglaya. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malawak na espasyo para sa pagpapatawad. Hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niya dahil sa pagpapaubaya ng napakatagal. Saan nga ba dadalhin ng tadhana ang isang pusong natutunan ng mahalin ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapakasakit? At sa dulo ng daang ito, ano kayang bagong kanta ang naghihintay para sa aking muling pagbangon? Ang simoy ng hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng sariwang kape at basang lupa.
Isang halimuyak na tila yumayakap sa buong pagkatao ni Talia tuwing madaling araw. Wala na ang nakakasakal na usok ng Maynila. Wala na ang amoy ng antiseptiko na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing puno ng lason at takot. Dito, sa gitna ng malalawak na lunti ang bukid at sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga, muling natutunan ni Talia ang tunay na kahulugan ng salitang pahinga. Nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na botika na may pangalang pagkalinga. Ang gusaling ito, bagaman payak at gawa sa kahoy at semento, ay mas matibay pa sa anumang mansyon dahil ito ay binuo mula sa kanyang sariling pagsisikap at pangarap. Ang marahang pagbukas niya sa pintuan ng botika ay nagpapasok ng liwanag ng umaga na nagbibigay buhay sa mga estanteng puno ng mga gamot na abot kaya at minsan ay libre para sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. Magandang umaga po, Ate Talia. Ang boses ng isang maliit na batang lalaki na si Totoy ay bumasag sa katahimikan. May dala itong isang basket ng mga sariwang itlog at ilang piraso ng saging. Sabi po ni Nanay, salamat daw po sa gamot na ibinigay niyo kahapon. Wala na po siyang lagnat. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia habang tinatanggap ang simpleng pasasalamat. Ang pagdampi ng maliliit at magaspang na kamay ng bata sa kanyang palad ay nagbigay ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Sa bawat pasyenteng kanyang natutulungan, tila ba dahan-dahang naghihilom ang mga sugat sa kanyang sariling puso. Ang kanyang kasanayan bilang pharmacist ay hindi na ginagamit upang magbilang ng lason, kundi upang maghasik ng kagalingan. Sa mga gabing tahimik, habang nakaupo siya sa kanyang beranda at pinapanood ang pagsayaw ng mga alitaptap sa dilim, nararamdaman ni Talia ang maayos at matatag na pintig ng kanyang puso. Wala na ang kaba, wala na ang paninikip ng dibdib. Ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Paminsan-minsan, naaalala pa rin niya ang madidilim na kabanata ng kanyang buhay sa mansyon ng mga Santos, ngunit ang mga alaalang iyon ay tila mga anino na lamang na unti-unting nilalamon ng liwanag ng kanyang bagong simula. Isang hapon, habang abala si Talia sa pag-aayos ng kanyang mga garden ng mga halamang gamot, ang marahang ugong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanyang bakod ay kumuha ng kanyang atensyon. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ay sinundan ng mga hakbang na pamilyar sa kanyang pandinig, mga hakbang na tila may dala ng seguridad at tiwala. Nang lumingon si Talia, nakita niya si Gael. Wala itong suot na mamahaling Amerikana. Naka-polo shirt lamang ito at may dalang isang maliit na pasong may halamang sampagwita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad, ngunit may bagong kislap ng pag-asa na hindi maikakaila. Gael, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Talia, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kamay na may bahid ng lupa sa kanyang apron. I just wanted to see if the pharmacist of Batangas is doing well. Ani Gael, ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig sa gitna ng katahimikan ng bukid. At para ibigay ito, sabi mo kasi noon, gusto mo ng bulaklak na hindi nalalanta agad, na lumalaki at nagbibigay ng bango sa bawat umaga. Inabot ni Talia ang paso at ang panandaliang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang tinhig ng kilig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi nakakatakot, kundi nagbibigay ng kaginhawaan. Tumingin siya kay Gael at sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng dusa ay naging sulit para lamang marating ang payapang hapong ito. Salamat Gael, salamat sa lahat, bulong ni Talia. You don't have to thank me anymore, Talia. You saved yourself. I was just a witness to your strength. Sagot ni Gael habang nakatingin sa malawak na tanawin. May espasyo pa ba sa hardin mo para sa isang taong gustong tumulong sa pagdidilig? Napatitig si Talia sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa pinakamadilim na sandali. Ang kanyang puso, na dati ay troso ng mga lason,
Ngayon ay tila isang lupang handa nang tumanggap ng bagong binhi. Isang matamis ng ngiti ang kanyang isinagot habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Handa na ba ang aking puso na muling magtiwala sa isang pag-ibig na hindi nananakit? At sa gitna ng bagong simula na ito, sapat na kaya ang kapayapaang nahanap ko upang buksan ang pintuan para sa isang bukas na kasama ang taong naging sandigan ko sa dilim? Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Batangas, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit na tila ba isang pintura ng katahimikan. Sa likod ng kanyang maliit na klinika, nakatayo si Talia sa harap ng isang maliit na tumpok ng tuyong dahon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang huling piraso ng kanyang madilim na nakaraan, isang kupas na sobre na naglalaman ng mga dokumento ng insurance ni Leandro at ang huling liham mula sa mga abogado ng pamilya Santos. Ang marahang paggasgas ng posporo ay lumikha ng isang maliit na kislap at ang dahan-dahang paglaki ng apoy ay nagsimulang lamunin ang mga gilid ng papel. Pinanood ni Talia ang bawat letra ng pangalang Santos na nagiging itim at naglalaho sa gitna ng init. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila ba ang huling bakas ng lason na 5 taon niyang dinala sa kanyang sistema. Nabalitaan niya ang kinahantungan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Doña Esperanza ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng malamig na semento at ang tanging kasama ay ang mga multo ng kanyang sariling mga krimen. Si Bianca naman ay naglaho na. Bitbit ang kanyang sariling mga kasinungalingan patungo sa isang buhay na puno ng pagtatago at takot. Ang mansyon ng mga Santos ay isa na lamang riles ng mga kwento ng kasakiman na dahan-dahang kinakain ng anay at limot. Napatawad ko na ba sila? Ang tanong na ito ay madalas maglaro sa isip ni Talia. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang kanilang ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng kanilang kasamaan ang kanyang kaligayahan. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili sa dilim ng napakatagal at pinatawad niya ang mundo sa pagbibigay sa kanya ng isang malupit na pagsubok. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang pagbangon bilang isang bagong tao. Talia, tapos ka na ba? Hinihintay ka na ng mga bata sa bayan para sa pagbabasbas ng bagong library. Ang boses ni Gael ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang lalaki. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na dapit hapon. Tapos na, Gael. Wala na ang lahat. Ang sagot ni Talia habang tinitingnan ang huling piraso ng papel na naging abo na. Tumingin siya sa kanyang kaibigan, ang taong naging saksi sa kanyang pagkawasak at naging sandigan sa kanyang muling pagkabuo. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang ugnayan ay dahan-dahang lumalalim, tila isang halamang maingat na inaalagaan, at ngayon ay nagsisimula ng mamulaklak. Ang natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple lamang. Ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala. Ang pagkalinga ay hindi dapat maging lason. At ang pinakadakilang pag-ibig na maaari nating matanggap ay ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating sarili kapag pinipili nating mabuhay ng may katapatan at dangal. Hinawakan ni Gael ang kamay ni Talia. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo ng may katatagan at pangako. Ang marahang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagbigay ng huling hudyat na ang lahat ay maayos na. Ang Talia Salvacion na pumasok sa mundong ito na may takot ay wala na. Ang nakatayo rito ay isang babaeng may sapat na lakas upang magpagaling ng iba dahil matagumpay niyang napagaling ang kanyang sarili. Habang naglalakad sila palayo sa apoy, ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ngunit sa mga mata ni Talia, ang liwanag ng bagong simula ay kailanman
hindi na muling magdidilim. Ang kanyang puso ay malaya na. At sa wakas, ang bawat pintig nito ay kanta na ng tunay na kaligayahan.